Ang video, masaya at masiglang humarap si PBBM at isa-isang sinagot ang spekulasyon tungkol sa kanyang kalusugan. Aniya, maayos na ang kanyang kondisyon ngayon matapos isailalim sa medical observation. Sumama lang daw ang kanyang pakiramdam dahil sa matinding stress at katandaan. Pinayuhan siya ng doktor na magpahinga pero paano niya raw gagawin ito sa dami ng trabaho? Okay, muna masyado ma-excited dahil it's not a life-threatening condition. The rumors of my death are highly exaggerated. Nung malaman ni Saldico na mag-file ng impeachment complaint at lalo't malaman niya na pinlock, he is willing to testify to enhance the impeachment complaint we have filed. Ang sabi niya, noon nga sa Senate, gusto na niya sa Blue Ribbon Committee, hindi sa pinayagan. Inaasahan niya at inaasahan namin na dito sa impeachment complaint ay papayagan siya mag-testify. Very critical yung kanya As pointed out by Attorney Topacio and all the lawyers here, personal knowledge yung kanya. Nag-deliver siya nung sa 25 billion, nag-deliver siya sa Tamarind nung 800 and 200 million. Hindi, iba pa yun. Iba pa yung kay Yusek Bernardo at yung mga deliveries ng pera. In the constitutional sense, not physical, legal, we have already submitted a complaint. In the constitutional sense, may constitutional violation si Secretary General Garapil. Kaya whether we left a copy or did not, we already tendered the submission of our complaint. Now the ball is in the hands of Garapil, and we will file charges against her. It's either we will file it on Monday, which we will forfeit our filing sa Supreme Court at the moment, or we will go directly to the Supreme Court and do not file it anymore. Yung fourth point po natin is on monetary graft and kickbacks. And may I call on Vice Mayor Attorney Harold Respicio to discuss this. Magandang hapon po sa inyo lahat, and thank you so much for coming dito sa aming press con. Ako po si Attorney Harold Respicio, elected Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Ako po ay nagre-representa ng lahat ng Pilipino, lahat ng probinsyano, lahat ng Ilocano, lahat ng Tagaluzon, at lahat ng mga kumukontrang elected official laban sa administrasyon na ito. Dahil hindi totoo ang sinasabi nila na may solid north. Hindi totoo na solid ang mga probinsyano at Ilocano sa kanya. Kasama namin si Chavito. Hindi totoo na nakampi nila lahat ng mga nakaupong opisyal sa ating gobyerno dahil nandito ako, pinapakita ko yan. Kaya ako lumapit dito dahil walang kwenta yung final ng unang impeachment complaint. Nakaunti. Diskarte nila yun para wala nang maayos na umandar na impeachment complaint. Kaya nung nakita ko na yung mga may track record na successful impeachment, mga successful endorser, number one na political lawyer sa ating bansa at napakakapal na papeles at napakakapal na ebidensya, sali ako dyan. Dahil gusto natin matanggal ang ulo ng korupsyon sa ating bansa. At hindi ninyo pwedeng sabihin na purong align sa Duterte ang grupo namin. Dahil ako ay lone wolf lamang, wala akong kakampi. Lahat kinakalaban ko basta masama, kakalabanin kita. Kaya nandito ako para patunayan na merong totoong nangyaring graft and corruption. Ito po ang discussion namin sa aming complaint. Naniniwala ba tayo, meron pa bang doubt na merong malawakang nangyari na nakawan dito sa ating bansa? Inamin na nila, hindi ba? At inamin na rin nila, alam na rin natin na ang grupo nila ang nagnakaw. Si Saldi, si Romualdez, at si BBM. Ang problema na lang ngayon ay nagtuturuan sila! Sino? Ngayon, kung nasa korte tayo ngayon, ang question na lang ay yung credibility. Ang credibility ba ni Saldi versus yung credibility ni BBM? Ngayon, ano ang credibility ni Saldi? Kinenta niya na lahat yung modus. Yung
Unprogrammed appropriations, yun ang paraan. Ang pagnanakaw sa budget ng PhilHealth. Nagkasakit si Congressman Jing Paras. Hindi na siya makakakuha ng benefits sa PhilHealth. Yung aking bangko kapag nabankrupt, wala na akong makukuha pera dahil kinuha na nila yung pera sa PDIC. Kwento na ni Saldi lahat ng kanilang paraan specific. Nagde-deliver ng mali-malera sa Malacanang, sa Falls Park, 2 billion. Ayun o, ang daming pera. Bilyong-bilyong sa laki ang dinideliver amongst them. Yun yung isang sign ng credibility. Ngayon, tingnan natin yung isang sign ng credibility. Anong sagot? AI. AI daw. Kung ikaw ang husgado, sino ang paniniwalaan mo? Yung kasama sa conspiracy na tinuturo nila ang bawat isa o yung nagpapalusot na mastermind? Alam ba yan? Kapag ikaw ang husgado, convicted yan. Kaya ang tanong lamang, ang simpleng question lamang, on the ground of graft and corruption, dito sa aming impeachment complaint, maniniwala ka ba kay Saldi? Kapag naniniwala ka kay Saldi at hindi ka naniniwala sa palusot ni BBM, impeach dapat si BBM dahil ground for impeachment ang graft and corruption. Pero sigurado ako na kung sino man ang nasa likod ng impeachment complaint, wala yung kinalaman sa mga Marcoses. So chances are, itong panibagong impeachment complaint, honest to goodness. Kaya ayaw ngayon tanggapin ng Kamara de Representante. Meron ba legal na basihan na pagtatanggap? Wala po. Malinaw po yan na ang katungkulan ng House Secretary General pag mayroon naghain ng impeachment complaint ay tanggapin. At pagkatapos, i-refer kay House Speaker. Ang House Speaker naman, within 10 days, i-include sa order of business at i-refer sa Committee on Justice. Wala pong diskresyon. Wala pong, hindi po parang West ang sa House Secretary General na pipiliin niya kung anong gusto niya tanggapin at i-reject yung ayaw niya. Hindi po pwede na tatanggapin lang yung moro-moro na impeachment at kapag masustansya na impeachment, hindi nakatatanggapin. Yan po ilabag sa saligang batas. Wala pong ganyang kapangyarihan ang House Secretary General. Dahil unang-una, wala namang mandato yung House Secretary General na yan. Hindi naman yan halal ng bayan. Yan ay appointee lamang ng speaker. Pero yung ginagawa po niya, binibigyan niya ng karagdagang kapangyarihan ng kanyang sarili. Wala pong ganyang kapangyarihan. Shall ang sinasabi ng Constitution. Shall refer the impeachment complaint forthwith sa tanggapan ni Speaker at si Speaker naman ang magre-refer dyan sa order of business doon sa plenaryo nang mai-assign ng kaagad sa Committee on Justice. Kung if you recall yung huling Blue Ribbon, I asked the only question I asked the DOJ, no, si Prosecutor General Padulyon, yung on their selection of state witnesses. Sabi ko, ano bang criteria nito? 'Di ba? From what I know, na I'm not a lawyer, but from what I know, those who are most guilty or yung talagang kasama rin sa operasyon nito cannot be accepted as a state witness. Kaya nga sabi ko, I'm hoping that they would be more meticulous in their selection of those that will be accepted as state witnesses. Kasi from what I know, yung mga most guilty hindi dapat kasama. And sa nakikita ko sila, Yusek Bernardo, and the others sa DPWH, talagang sila ang kasama rito sa scam na ito, no? On the part of the DPWH. Pero yung sa part ng that needs to be kasi hindi pa naman natin napapakinggan yung pong part ng mga proponents. Inalisan niya kagad ng responsibility ang opisina ng presidente. Alam niya Opo. Yusek Adrian na sabi, Opo eh. I will identify officials of government, sabi niya. Sinabi, Yusek Trigib. At saka si Yusek Bersamin, he was name-dropping the president. Sa mga tweet, inalisan niya kagad ng responsibility ang opisina ng presidente. Alam niya Opo. Yusek Adrian name-drop the name of the president. Yes. Ganun siya kasigurado. Kinungklud niya. Pero bakit hanggang ngayon, hindi niya tinatawag yun? At nandun yung Trigib, nandun yung Bernardo, dapat nandun din yung Yung sinasabi ko, kung sino-sino yung pinipresenta ng mga testigo. Ano ba sinasabi niya? Sabi niya, doon sa kanyang opening statement, Opo.
nung Monday. nung Monday. Ito sinabi niya, let me emphasize one point. Ayan. We always go where the evidence leads us. Aha. Huh? We do not target any particular person nor we have the intention to cover up for anybody. Taliwas ito eh. Oo nga. Wherever the evidence leads us. Uy, nagsabi si Trigib. Nagsabi Adrian Bersamin. Ba't di mo sila patawagin? Ay, bakit ganito? Wala raw silang intensyon na panatan ng iba. O to cover up anybody. Ba't ka na, parang may kinocover ka rito? Di ba? Nagharap silang dalawa eh. Ayun nga. Ho. O pagkatapos, ang pinresent niya, dalawang babae nakatakip ang mukha. Nagtatanong ako, sino sumasagot? Opo. Sino sumasagot? Yung chairman po ng komite, Senator Ping. Hindi ba ikaw, alam ba, ikaw tinatanong ko, si Nelson nasagot. Ano sa tingin mo ang mararamdaman ko? Well, yun na nga po. Ano yun na nga po? Ano mararamdaman ko? Siyempre, tinatanong kita, ito yung sagot na sagot. Ikaw, ayaw kanyang pasagutin, ito yung sagot na sagot. nakakabastos yun, Sen. O pagkatapos sasabihin, tayo ang may disrespect. Parang baliktad ang nangyayari. Kasimple-simple lang ng tanong ko eh. Sabi ko to sa babae, sino po ba yung may-ari talaga ng bahay na pinag-uusapan natin sa 30 Tamarind Street? Bigla siya nagsalita. Pero hindi ko siya... Oo nga, pabagalang Hindi ko siya sinasansala. Okay. Tanong na naman ako. Opo. Sagot na naman siya. Tanong pa rin ako. Ang haba nga po ng explanation. Sagot na naman siya. Sabi nga ng isang observer alam mo na pala yung mga sagot niya. Ba't pinresenta mo pa dyan? Para ano yan? Ang gamit lang pala nung dalawa na para ituro si Diskaya na si Diskaya raw ang nagsabi na umalis na kayo dyan dahil gagamitin na ng bagong may-ari. Dahil ang bagong may-ari na nasagap yata ng Blue Ribbon Committee Chairman, meron natang chismis ng bagong may-ari Martin Romualdez. Kaya pala pinaturo si Diskaya para ang maisip na naman tao, wala yung chismis na si Romualdez ang may-ari kung hindi tinuturo si Diskaya. Ayun. Akala ko ba wala tayong kino-cover up dito? Hindi ba?